Great Tribulation mentioned in Matthew chapter 24 to verse 21 refers to a period of intense suffering and persecution, while in interpretations vary. It reminds us that following Christ may involve trials, yet Scriptures assures us that God remains sovereign and near. Even in suffering, for the believer, tribulation is never the end. It is the stage on which God's faithfulness shines brightest. Sabi po dito yung Bible verse na matatagpuan sa Matthew chapter 24 verse 21. For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighati ang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. And pinakalagi po ito na tatlo po ito, interpretive options, past, present, and future. Present, intense suffering during the early church. Present, suffering in every generation. Future, intense suffering. Ang teachings po natin ngayon ay number 1, suffering is not without a purpose. Siyempre, di ba? Kaya ayun yung purpose ng suffering, to experience life. Kasi gusto ng ating pinapatatag tayo niyan. Pag may problema, hindi yan binigay sa'yo kasi parang trip lang. Hindi po yun. Binigay sa'yo kasi may may purpose siya, ganun. Para din may ma-realize ka sa buhay mo. Para tumatag ka at papabuti rin yung critical thinkings mo, di ba? Kumbaga, parang yung solving problem, parang ganun. Parang yung utak natin, parang na-refresh yung utak natin sa mga bagay na yun. And pag yung nalampasan natin yung suffering na or yung mga bagay na problema na akala natin hindi ka, di ba? Parang nag-look back tayo na, ay, kaya ko pala, nalampasan ko pala. Parang ganun. Kasi yun yung purpose nun. Number 2, suffering unites us with Christ. Siyempre, kasi di ba, ayun, parang nakipag-unite sa ating Panginoon. Although hindi lang naman dapat pag may suffering, nakipag-unite tayo sa ating Panginoon na kasi dito masusukat yung pananampalataya natin na parang pag may problema ka, di ba? Kasi minsan pag may problema parang nanghihina ka, ganun, or hindi ayaw mo naman ng palataya, parang sinisisi mo siya, ganito. Pero in times na suffering na may pinagdaanan ka, tapos parang nagpapasalamat ka pa sa Kanya, yun talaga yung totoo na nakipag-unite ka sa Kanya kasi nagpapasalamat ka kasi binigyan niya yung problema yun para tumatag ka. At alam mo naman na hindi ka niya iiwan, talaga sasamahan ka niya all throughout the suffering days. At kahit hindi walang suffering ka, nandiyan sa sayo at sinasamahan ka niya palagi. And number 3 po, suffering achieves for us an eternal glory. Naman po yung suffering, parang ito po yung nag-aanad sa eternal glory kasi nga napapalapit tayo sa ating Panginoon. And application naman po, paano dito ma-apply sa ating buhay. Number 1, consider suffering future. Ito po. Pero mahirap, di ba? Nahirapan ka na tapos parang ansaya mo pa. Pero kasi pag tinignan natin yung sa brightest side natin na maano ka talaga, makakaroon ka talaga ng pure joy kasi nagkaroon ka naman ng pagsubok at alam mo malagpasan mo yun dahil kapiling mo ang ating Panginoon. Number 2 po, participate in Christ's suffering. Ito po, dapat pa makapag-participate tayo, diba? Huwag natin iwasan yung problema, yung suffering na yan na kailangan natin pagdaanan at kailangan natin masubukan yan kasi sabi pa nga, diba, pag-participate pa nga tayo. Kaya pag tayo basta pa sa sumuko, pag pag sa tingin natin nagsisuffer tayo sa isang bagay na hindi natin alam kung paano gawin yan, kailangan pa nga makipag-participate tayo doon dahil yun yung gusto ng ating Panginoon. At dapat magtiwala tayo sa Kanya pag sabi niyo makipag-participate tayo, makipag-participate po tayo. And lastly po, let your suffering become your eternal glory. Diba? Yung suffering na kasi kailangan parang mo lang yun, parang daanan mo lang siya. Ganun. Huwag kang tumambay sa problema na yun kasi parang lalamunin ka niya pag tinambayan mo pa yun
pagkatapos malagpas ay parang na eternal glory mo eh. Parang talaga nalagpasan mo eh. Parang nalagpasan mo yung pagsubok ngayon na nakasama mo ang ating Panginoon. And yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo. At huwag mo itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating